Mahilig ba yung pamilya mo, lalo na yung mga kids mo sa tuhog-tuhog? Hindi ka sigurado kung paano ginawa yan? Kaya tara, gagawa tayo ngayon ng mas healthier version na kung saan pwede nyo rin pong ipang negosyo at dito posibleng madoble yung pera mo. At para po kumpletuhin yan, tuturuan ko rin po kayo ngayon kung paano gumawa nung napakasarap na manong sauce. Ito yung sarsang magpapabalik sa mga bumibili sa'yo at hahanap-hanapin niyang paninda mo. Para po sa ating napakasarap na manong sauce, napakasimple lang rin po ito gawin. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap sa isang kasirola. Yung buong listahan po nito makikita nyo po sa bandang dulo nitong ating video at ilalagay ko na rin po dyan po sa ating description box. Naglagay po tayo rito ng kaunting suka, magsisilbi na rin po yung natural preservatives na tutulong po para hindi po agad-agad masira yung ating sauce. Then dito gagamit po tayo ng dalawang pampalapot, gagamit po ako ng harina at ng cornstarch. Kapag purong cornstarch lang po kasi at hindi po agad-agad mauubos yung inyong sauce, medyo nagtutubig po ito. Kapag purong harina naman po, mas madali po itong mapanis. Pero kung i-consume nyo naman po agad at cornstarch or harina lang po yung meron sa inyo, pwedeng yun na lang po yung inyong gamitin, gagawin nyo na lang pong 4 tablespoon. Sa paglalagay po natin dito ng sili, nakadepende na po ito sa inyo. Naglagay po ako rito ng 3 piraso na hiniwa ko po ng maliliit. Then, i-mix lang po natin itong mabuti at isa lang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa ito po ay tuluyan ng kumulo. Dapat po patuloy lang tayo sa paghahalo nito dahil napakadali lang naman po nitong maluto. Once kumulo na po ito ng husto, magdagdag pa po tayo ng 2 minuto bago po natin patayin yung apoy sa ating kalan. Nang sa ganon, lutong-luto naman po yung ating sauce. Ito pong ating sauce na nagawa, tatagal po ito ng hanggang 1 week basta proper storage lang po sa inyong rep. Kapag lumamig na po itong ating sauce, ganito na po yung magiging consistency. Para naman po sa ating masustansyang veggie balls, napakasimple lang rin po ng mga sangkap, ganun na rin po yung proseso. Paghahalu-haluin lang po natin ito sa isang lalagyan, then dito po ang gamit kong harina, yung ordinaryong harina pong mabibili nyo sa mga tindahan. Tinatawag po itong third class flour, 40 pesos lang po ang per kilo nito. Pero syempre, kung ang available sa inyo ay all-purpose flour, pwedeng-pwede po na yan po yung inyong gamitin. Syempre, para mas maging healthy, maglalagay po talaga tayo rito ng gulay. Nakadepende na po ito sa inyo kung ano po yung available sa inyo. Pero ako, ang ilalagay ko po ngayon ay hiniwang dahon ng sibuyas at carrots. Bali, bumili lang po ako ng tig 5 pisong dahon ng sibuyas, 1 pirasong carrots na nagkakahalaga lang po ng 15 pesos ang isa. Kaya dito po sa ating recipe ngayon, 40 pesos lang po yung nagamit ko, hindi po kasama doon yung gagamitin po nating mantika. Kung gusto nyo nga po palang gumawa ng mas marami nito, doblehin nyo na lang po lahat ng ating mga sangkap. Then ngayon, imimix po natin itong mabuti at after po natin itong mahalo, tatakpan at hahayaan po natin ito ng 1 oras. Dahil nga po gumamit tayo rito ng pampaalsa, i-rest mo muna natin ito ng 1 oras. Nang sa ganon, mamaya po once na niluto po natin ito, kahit kakaunti lang po yung lulutuin natin, maglalakihan po yung ating mga veggie balls. Makalipas po ang 1 oras, haluin lang po natin ito saglit, then mag-umpisa na po tayo sa pagluluto. At ang technique para hindi po kayo mahirapan sa pagbibilog nito, gagamit nga po pala ako rito ng 1/2 tablespoon lang po. Ilulubog nyo po muna rito yung gagamitin nyo pong panukat bago po kayo kukuha ng ating mixture. Nang sa ganon, hindi po ito mahirap kuhanin at the same time, hindi rin po ito mahirap ihulog dun po sa ating paglulutuan. Kapag napapansin nyo po na medyo dumidikit na yung ating mixture, ilubog nyo po ulit dun po sa mantika. Then, lutuin na po natin ito hanggang sa ito po ay mag-golden brown or nakadepende na po ito sa inyo o doon po sa mga bibili sa inyo kung gusto nyo pong mas toasted pa. Hanggang saan po kaya umaabot itong ating video ngayon? Comment nyo nga po ng mapasalamatan ko naman po kayo.
Para lang po doon sa mga gustong ipang negosyo ito or dagdag idea lang po kung magkano at gaano lang ba kamura yung ating ginastos, magbibigay po ako ng full costing sa bandang dulo nitong ating video. Pero reminder lang po, magkakaiba po yung lugar natin kaya possible rin po na magkakaiba rin po yung presyo ng ating mga bilihin. Again, karagdagang idea lang po yung aking ibibigay. And charan! Heto na po yung ating masustansyang vegetables na sinamahan pa po natin ng ating napakasarap na manong sauce. Nakaka-amaze po talaga yung lasa nito bukod sa napakabango na, napakasarap pa po talaga. Actually ako, inuulam ko po ito. Pwedeng-pwede nyo rin po itong gawing pangpulutan, pika-pika habang nakikipagkwentuhan. Bukod sa napakamura na, sa halagang 40 pesos, nakagawa na po tayo rito ng 75 pieces na veggie balls. Even yung ating manong sauce, napakadali nang gawin, mura lang rin po yung mga ginamit nating sangkap. Sana po sa mga susubok nitong ating recipe, huwag niyo pong kalimutang itag ang Mix and Cook nang sa ganon makita naman po ni Mami Loves yung mga niluto nyo. Nagbukas po ako ng isa para maipakita ko sa inyo kung ano naman po yung pinakaitsura sa pinakaloob ng ating veggie balls. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ng inyong Mami Loves ng isang makabuluhang video. Makatulong po sana ito sa inyo sa pang-araw-araw at pwede niyo rin po itong pangsimulang pangnegosyo.